Magandang araw, ikaw ba mahilig sa maling or luncheon meat? Kaya lang minsan nag-aalangan tayong bumili kasi nga ang mahal, diba? So for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng homemade maling at luncheon meat. Siguro yung iba sa inyo ay na-try na to, pero kung ikaw ay hindi mo pa ito na-try, panoorin mo to at ituturo ko sa iyo kung paano. Sobrang dali lang naman itong gawin at bukod pa nga dyan ay napakamura lang ng magagastos mo dito. Ayan, meron ako dito 1/4 kilo ng chicken breast. Pagkatapos ay titimplahan ko to ng white pepper. Pwede rin kayong gumamit dito ng black pepper. Maglalagay pala tayo dito ng garlic powder at paprika powder. Kung wala kayong paprika ay okay lang naman, pwede hindi nyo nalagyan. Basta may garlic powder ay okay na yon. So naglagay din pala ako dito ng 1 teaspoon ng soy sauce. Naglagay na rin pala ako dito ng asin. Pero syempre kung kayo yung gagawa is nakadepende na sa inyo kung ano yung gusto nyong timpla. Kaya na tinalo-halo ko ng mabuti para mag-mix lahat ng nilagay ko na ingredients. So pwede rin pala kayo gumamit dito ng baboy. Pero syempre yung gagamitin nyo is pure meat talaga. Huwag kayong gagamit ng may kasamang taba. Kaya naman kung bibili kayo ng karneng baboy, so sasabihin nyo lang sa palengke, sa pagkakaalam ko, yung part na yun is yung kasim. Wala talaga siyang kasamang taba. Kapag gumamit nga pala kayo dito ng part ng karne na may kasamang taba, ang pangit ng kalalabasan. Kapag naluto na siya, ay hindi siya magmumukhang maling. Ayan, gumamit nga pala ako dito ng food processor para naman syempre, pinong-pino yung kalalabasan ng ating karne. Kung wala naman kayong food processor ay syempre pwede nyo namang manumanuhin gamitan ng kutsilyo. Yun nga lang is matrabaho siya. At makakadagdag pa siya sa oras. Kaya naman sobrang laking tulong talaga nitong food processor na ito na nabili ko lang din sa Shopee. Sobrang gamit na gamit ko talaga itong food processor na to at halos 2 taon ko na rin itong ginagamit at napakatibay nito ha. At dito na nga natin kukumplituhin yung ating pampalasa. So naglagay ako dito ng konting chicken powder, 3 kutsara ng evaporated milk, 2 tablespoon ng cornstarch at 1 tablespoon ng harina. And naglagay na rin pala ako dito ng 1 teaspoon ng sugar, syempre para may konting tamis. So naglagay na rin pala ako dito ng 1 pirasong itlog, hindi ko lang siya nasama sa video. At ginamit ko nga ulit itong aking food processor para ma-mix siya ng mabuti. O diba, hindi na ako mahihirapan maghalo dito kasi kapag food processor yung ginamit ko ay for sure talaga na halong-halo talaga siya at kapit na kapit talaga yung mga nilagay ko na mga ingredients. So ayan, so inilabas ko na nga pala yung aking mga lianera. So dito ko muna ilalagay yung ating chicken. So syempre bago natin yan ilagay, lalagyan muna natin ng mantika or butter yung mga lianera para syempre mamaya kapag niluto na natin ay hindi siya tayo mahirapang tanggalin kasi kapag tayo ay hindi gumamit ng mantika ay baka mahirapan tayong tanggalin kapag na-steam na natin. Kaya naman wag kakalimutan na lagyan ng mantika yung paglulutuan ninyo. So nagupit na rin pala ako dito ng foil. So ito talaga is kailangan natin lagyan ng foil or takip yung ating paglulutuan para naman ay hindi siya pasukin ng water. At eto nga, nakaready na rin yung aking pag-i-steaman dito. So for today, ang gagamitin ko naman pag-i-steaman na ito ang aking rice cooker. At dahil ngayon niluto ko is 2 piraso lang naman, saktong-sakto nga itong aking 2 lianera sa rice cooker na to. So bali, i-steam ko lang to ng mga 20 to 30 minutes lang. Ito na yung pinaka-maximum, wag na kayong sosobra kasi kapag sumobra kayo, at 30 minutes ay magiging matigas yung kalalabasan ng inyong gagawing maling or luncheon meat. At yan, inihaon ko muna sila sa kahirapan, isinet aside ko muna para palamigin. So ito pala yung itsura niya, papakita ko sa inyo, pero hindi pa yan pwedeng hatiin kasi mainit pa yan. At nung lumamig na nga ay dito ko na nga nilagay sa aking chopping board para dito ko na rin siya hiwain. At dahil nga medyo manipis yung pagkakagawa ko, so ang ginawa ko na lang ay hiniwa ko na lang siya ng pa-slice yung parang ganyan. Mas maganda nga sana kung yung nagawa ko is makapal para kapag hiniwa ko talaga is parang maling talaga. Pero syempre okay lang din naman yan kahit naman magkaiba sila ng slice ay pareho din naman yung lasa niyan, masarap din naman. So kung mapapansin nyo medyo maputla yung ating maling kasi medyo nakulangan ako sa soy sauce at saka yung nabili ko palang soy sauce nung nakaraan ay hindi siya masyadong makulay. Ayan, so bali yung apoy ko nga pala dito is medium low heat lang para hindi naman siya masunog. So ang gusto ko dito sa maling ay medyo crunchy ng konti. At dahil nga nagda-diet ako is no rice muna ako today. So pwede rin pala itong pang-almusal lalo sa tinapay at lalong-lalo na sa sinangag na may itlog, mga mare. Sobrang sarap talaga nito. Alam mo yung lasa niya is parang maling talaga. Pero syempre hindi naman siya ganun kasing lasa ng maling pero malapit-lapit na rin. Kaya naman kung ikaw ay mahilig sa maling or luncheon meat ay hindi mo na kailangan bumili kasi pwede mo nang gawin sa bahay. Make sure ka pa na yung kakainin mong maling is wala siyang preservative. Salamat po sa panonood. Magandang araw. Bye!